Biglang namatay ang bilyonaryo dahil sa stroke. Ngunit pagkatapos, ang pamana niya ay labis na ikinagulat ng lahat. Ang tamad niyang anak ay nakakuha ng 10 bilyong dolyar. Ang asawa naman ay nagmana ng lahat ng ari-arian at shares. Ang natitirang pera ay ibinigay lahat sa mga kawang gawa. Tanging ang paboritong bunsong anak na babae ng bilyonaryo ay nakatanggap lang ng isang sirang lumang bodega. Bagaman para kay Lisa, hindi makatarungan ang hatian. Ngunit dahil ito ang habilin ng ama, wala siyang nagawa kundi tanggapin ito. Hindi niya inaasahan na matapos basahin ang habilin, biglang tinawag siya ng abogado sa isang tabi, at palihim na iniabot sa kanya ang isang sobra. Sinabi nitong inihanda ito ng kanyang ama noon pa, at tiyak na laman nito ang kasagutang hinahanap niya. Upang maibsan ang pagkalito, agad na binuksan ni Lisa ang sobra. Sa loob ay may susi at isang USB. Nang makita ito ni Lisa, agad niyang isinaksak ang USB sa computer. Lumabas ang isang video ng ama bago siya namatay. Sa video, ipinaliwanag ng ama na kaya ibinigay sa kanya ang bodega ay dahil sa loob nito nakatago ang 30 taong sikreto niya. Ayaw niyang malaman ng iba ito, kaya hiniling niyang manatiling lihim ito. Napaisip ng malalim si Lisa sa narinig. Anong sikreto ang nasa lumang bodega? Baka may nakatagong kayamanan sa loob. Upang malaman ang katotohanan, hapon ay pumunta siya ng palihim sa likod ng bundok, nang walang nakakaalam. Gamit ang mga pahiwatig mula sa video ng ama, natagpuan niya ang tagong bodega. Nang alisin niya ang takip, lumitaw ang nakalak na pinto ng bakal. Ginamit ni Lisa ang susi ng kanyang ama, at madaling nabuksan ang kandado. Binuksan niya ang pinto ng bakal. Sa harap niya ay isang madilim at nakakatakot na bodega. Hindi mapigilan ni Lisa ang matakot, ngunit iniisip niyang baka mayaman ito sa loob. Dahil sa kasakiman, naglakas loob siyang pumasok. Buti na lang at may ilaw sa bodega. Kahit mahina ang ilaw, nakita rin niya ang loob ng bodega. Agad siyang naglakad sa pasilyo. Dumating siya sa dulo ng isang silid. Hindi niya inaasahan na pagbukas ng ilaw ay nakita niyang may nakakulong. Isang payat at butot balat na matandang lalaki. Ito ba ang tinutukoy ng ama bilang sikreto? Dahil hindi niya alam kung buhay o patay ang matanda, pinilit ni Lisa na labanan ng takot, at iniunat ang kamay para subukin. Ngunit sa sumunod na sandali, napasigaw siya sa matinding gulat at takot. Akala niya'y isang halimaw ang nakakulong. Dahil sa sobrang takot, tumakbo siya palayo, at mabilis na tumakas mula sa bodega. Siya'y lubos na naguguluhan ngayon. Hindi niya maintindihan kung bakit sa bodega may nakakulong na parang halimaw na matanda. Unay gusto pa niyang tumawag ng pulis, ngunit naalala niyang ipinagbilin ng ama ang sikreto. Kaya ibinaba niya ang telepono. Ngunit ang kuya niya sa likuran, napansin ang kanyang kakaibang kilos. Akala niya'y hindi masaya si Lisa sa mana. Kaya sinabi niya ng maluwag na ibibigay niya ang kalahati ng kanyang mana. Ngunit mabilis na tumanggi si Lisa. Para sa kanya may dahilan ang ama kung bakit ganoon ang hatian ng mana. Upang malaman kung sino ang matandang iyon, kinuha ni Lisa ang baril ng ama, at bumalik muli sa bodega. Ngayon, ang matanda'y nasa kama na, mula sa dating upuan. Habang tulog siya, kinuha ni Lisa ang fingerprint niya sa papel. Gamit ang fingerprint, matutukoy ng kaibigan sa pulisya ang pagkakakilanlan ng matanda. Para hindi siya makilala, nagbalik siya sa bodega na may suot na maskara. Ngunit hindi ito kailangan, dahil kilala siya ng matanda. Alam niya pati pamilya ni Lisa. Paging ang nunal sa likod ni Lisa ay alam niya ng eksakto. Alam din niya na patay na ang ama ni Lisa. Lubos na nabigla si Lisa sa narinig. Tinanong niya kung sino ang matandang ito at bakit nakakulong dito. Ngunit ayaw sumagot ng matanda. Sabi niya kung gusto ni Lisa ng sagot, bumili muna siya ng pagkain at alak sa labas. Dahil gutom na siya, parang dikit na ang dibdib sa likod. Kailangan niya ng isang masaganang pagkain agad upang malanawan ang buong katotohanan sa likod nito. Napilitan si Lisa na sumunod. Agad-agad siyang nagtungo sa restoran upang bumili ng pagkain, at bumalik sa bodega na may dalang maraming ulam at karne. At isa-isang inilagay ang pagkain sa harap ng matanda, at ang matanda ay isang taong tumutupad sa pangako. Pagkatapos niyang mabusog at uminom ng sapat, dahan-dahan niyang isinalaysay ang lihim na itinago ng 30 taon. Ang pangalan pala ng matanda ay Morgan. 30 taon na ang nakalipas, siya ang matalik na kaibigan ng amang bilyonaryo ni Lisa. Noong kabataan nila, madalas silang magkasamang gumala, ngunit isang bigla ang aksidente, ang tuluyang sumira sa kanilang pagkakaibigan. Gabing iyon, kara-rating lang nila mula sa bar at pauwi na.
Hindi inaasahan, sa gitna ng pagmamaneho, ay aksidenteng nabundol at napalipad ng bilyonaryo ang isang naglalakad. Noon ay handa nang tumawag ng pulis si Morgan. Ngunit pinigilan siya ng amang bilyonaryo ni Lisa. Dahil lasing sa pagmamaneho ang bilyonaryo. At kung malaman ito ng pulisya, magdudulot ito ng kahihiyan sa buong pamilya. Kaya matapos ang pagtatalo, nagpasya silang dalawa na palihim na ayusin ang bangkay. Pagkaraan, sinamantala nila ang kalaliman ng gabi. At dinala ang bangkay sa liblib na kagubatan. Hamukay sila ng malaking butas at inilibing ito. Akala nila doon na matatapos ang lahat. Hindi inaasahan, upang hindi siya makapagsiwalat. Itinraidor siya ng bilyonaryo mula sa likod at pinatumba hanggang mawalan ng malay. At pagkatapos ay ikinulong siya sa madilim na bodega na ito. Kapag naiinis ang bilyonaryo, binubugbog siya. At inusig siya ng higit 30 taon. Ngunit hindi man lang naniwala si Lisa. Dahil sa alaala niya, mabait at mahinahon ang kanyang amang bilyonaryo. At hindi tulad ng inilalarawan ni Morgan. Bukod pa rito, pumanaw na ang ama niya. Kahit ano pang paratang ni Morgan, wala nang buhay na makapagpapatunay. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Morgan, ay nagpabagsak sa mundo ni Lisa. Sabi ni Morgan, kaya walang natanggap na mana si Lisa, ay dahil ang kanyang amang bilyonaryo. Noong kabataan ay palikiro at babero. Maging may kinakasamang kerida sa labas. At ang bahaging para sana kay Lisa, ay ibinigay ng bilyonaryo ng buo sa karelasyon. Sa narinig, agad nag-alab ang galit ni Lisa. Galit na galit si Lisa at sinabing puro kasinungalingan si Morgan. Hindi siya naniniwala na niloko ng ama niya ang ina. Ngunit si Morgan ay hindi na nagpaliwanag pa. Sinabi niya lamang ang tirahan ng kabit. At kung hindi maniniwala si Lisa, maaari niyang puntahan at alamin ang totoo. Upang malinis ang pangalan ng ama. Paglabas ni Lisa sa bodega, una niyang ginawa, ay hanapin ang address na binigay ni Morgan. At nang bumukas ang pinto, isang babaeng kaedad ng kanyang ama ang lumabas. Nang marinig nito ang pangalan ng ama ni Lisa, una pa'y nagkunwari itong hindi kilala. Hanggang sa mapansin ni Lisa, ang litrato ng bata sa mesa. Nakamukhang kamukha ng kanyang ama. Kaya wala nang itinago ang babae. Sinabi niyang ito ay kapatid ni Lisa sa ama. At inamin ang tungkol sa pamana na ibinigay sa kanila. Parang gumuho ang mundo kay Lisa sa narinig. At halos hindi siya makahinga sa sakit. Hindi niya inakala na ang perpektong ama sa isip niya ay isa palang taksil at babero. Matapos mapagtanto na hindi nagsisinungaling si Morgan, bumalik si Lisa sa bodega. At ngayon ay balak niyang palayain si Morgan. Dahil gusto niyang dalhin siya nito sa lugar kung saan nila inilibing ang bangkay. Upang tuluyang patunayan kung totoo ang sinasabi ni Morgan. Kung walang bangkay roon, ibig sabihin nagsisinungaling si Morgan. Habang lumalabas silang dalawa sa bodega, natawa ng malakas si Morgan. Dahil matapos ang 30 taon, sa wakas ay nakalanghap siya ng sariwang hangin. At pakiramdam niya ay malaya siya. Ngunit wala pang oras para magpahinga. Kailangang agad nilang patunayan ang nangyaring paglibing nila ng bangkay. Sa tulong ng alaala ni Morgan, natagpuan nila ang lugar ng libingan. At matapos tukuyin ang posisyon, sinimulan ni Lisa ang paghuhukay. Ngunit mahigit 1 oras at wala pa ring nahanap. Naisip ni Lisa na niloloko lang siya ni Morgan. Ngunit biglang tumama ang pala sa isang bagay. Agad na yumuko si Lisa upang suriin. At nakita niya mismo na may kalansay nga sa ilalim ng lupa. Kung ganoon, ang amang bilyonaryo niya ay tunay na pumatay at nagtago ng bangkay. Sa sobrang takot, dali-dali niyang tinabyunan muli ang lupa. Nagmamadaling dinala si Morgan pabalik sa bodega. Subalit sa sandaling iyon, nakiusap si Morgan kay Lisa na palayain siya. Ngunit sinabi ni Lisa na huwag na siyang umasa. Dahil siya lamang ang tanging nakakaalam. Kung lalabas siya at magsisiwalat, baka tuluyang masira ang kanilang pamilya. Kaya't hindi papayag si Lisa na mangyari iyon. Hindi inaasahan, pagkarinig nito si Morgan, ay biglang lumuhad na parang bumagsak. Luhaang nakiusap kay Lisa na pakawalan siya. At nanumpang hinding-hindi niya ibubunyag ang lihim. Naantig ang puso ni Lisa sa tagpong iyon. Ngunit alang-alang sa pamilya, isinara niya muli ang pinto ng lihim na silid. Pag-uwi, matapos ang matinding pagdaramdam, humiram siya ng $3 milyong sa kuya niya. At muling bumalik sa bodega. Ipinaghanda pala ni Lisa si Morgan ng pribadong eroplano palabas ng bansa. Umaasang aalis siya dala ang $3 milyong. At hindi na babalik kailanman. Agad namang pumayag si Morgan. Ngunit bago sumakay ng eroplano, tumitig muna siya kay Lisa. At nagbitiw ng isang makahulugang sulyap, na para bang hindi pa tapos ang lahat.
Ngunit hindi na ito pinag-isipan pa ni Lisa. Inakala niyang tuluyan nang nawala ang malaking problema. Habang masayang inaayos ni Lisa ang bodega. Samantala, ang kaibigang pulis. Sa wakas ay nahanap ang file ng matanda gamit ang fingerprint. Kaya sa pamamagitan ng text, ipinaalam niya kay Lisa na naipadala na sa bahay ang file. Ngunit hindi inaasahan, na nauna palang umuwi ang kanyang ina. At natagpuan ang file, nang buksan ng ina ang sobra. Saka lamang niya na lamang pinalaya ng anak ang isang demonyo. Isa siyang demonyo. Si siya ay isang tunay na demonyo. Sa narinig, kutob ni Lisa ay may masamang mangyayari. Kaya agad siyang nagmaneho papuntang paliparan. At pagdating niya roon, hindi pa man nakalipad ang eroplanong sakay ni Morgan. At nakabulagta na sa dugo ang piloto. Nang makita iyon, labis na nagsisi si Lisa. At naisip niyang maaaring nasa panganib ang kanyang ina. Agad na tinawagan ni Lisa ang kanyang ina. Ngunit walang sumagot sa kabilang linya. Nang siya'y nagmamadaling umuwi, wala na roon ang kanyang ina. Habang siya'y nag-aalala sa paghahanap, bigla niyang napansin na may ilaw sa likod ng bundok sa silong. Nagdulot ito ng masamang kutob kay Lisa. Kaya't kinuha niya ang baril at nagtungo roon. At totoo nga, nakahandusay na ang ina niya. Tinatawag niya ang nawalan ng malay na ina. Biglang lumitaw si Morgan sa likuran. At agad niyang pinatay ang kuryente. Madilim na bigla ang buong silong. Binuksan ni Lisa ang flashlight upang hanapin ang demonyong si Morgan. Ngunit sa madilim na silong na ito, 3 dekada nang naninirahan si Morgan. Sanay na siya sa dilim. Sa isang iglap, bigla niyang inatake si Lisa at nawalan ito ng malay. Nang magising si Lisa mula sa pagkahilo, nakatanikala na siya ng bakal ni Morgan. At ngayon, ibinunyag ni Morgan ang buong katotohanan. Noong kabataan pa niya, may pagtingin siya sa ina ni Lisa. Upang angkinin ang katawan nito, nilagyan niya ng gamot ang tubig. At naisakatuparan ang kanyang hangarin. Ngunit nahuli sila ng amang mayaman. At dinala siya nito sa pulisya. Ngunit sa daan, nabangga nila ang isang tao. May pag-asa pa sana ang tao. Ngunit bumaba si Morgan. At pinatay ito sa leeg. Sa takot nilang dalawa, ibininaon nila ang bangkay sa gubat. Akala ni Morgan patatawarin siya. Ngunit pinagtaksilan siya ng mayaman. At ikinulong siya sa silong ng 3 dekada. Sinabi pa ni Morgan ang isa pang sikreto. Na hindi kaanak ni Lisa ang mayaman. Siya raw ang tunay na ama ni Lisa. Noong gabing iyon 30 taon na ang nakalipas. Nagbuntis ang ina ni Lisa sa kanya. Lubos na nabigla si Lisa sa narinig. At sumugod siya sa hayop na ama. Upang patayin siya kung maaari. Ngunit paano siya lalaban sa isang malakas na lalaki? Habang papatayin na siya ni Morgan. Nagising ang ina niya sa oras na iyon. At binaril ng ilang beses ang halimaw na iyon. Pagkatapos magpahinga ng mag-ina, binuhusan nila ng gasolina ang buong silong. At sinilaban ang lahat ng kasamaan. Hanggang sa wala nang matira. At dito nagtapos ang pelikula.